Check lang natin mga idol. May kumalabog na naman dito sa akin lugar. At ang lakas ng kalabog. Check lang na natin dito sa labas. Dahil alas 2:50 ang madaling araw, mag alas 3. So i-check lang muna natin mga idol, tayong padalos-dalos dahil mahirap na, baka may nakapasok. Ang lakas na. Check muna natin dito sa paligid, sa gilid na sasakyan, kung saan galing yung kalabog na yun. Kaya ako nagising ulit dahil malakas yan. Napin lang natin mga idol. So, mag alas 3 ng umaga. Ang lakas yan. Ikutan lang natin itong ating sasakyan. Tapos sa ilalim, mahirap na. Tayo nasalis yan, kaya ako napabangon. Ito, clear ang area. So clear din dito sa gilid ng truck. At tingnan natin dito sa ating paligid. Check natin may mga tao, baka maya sumasalis eh. Check natin yung baterya na sasakyan, yung kompleto. Kasi may senaryo na akong naranasan. Check natin ang paligid. Kasi dati nang na-assign ako sa Binyan, dyan sa Binyan, Laguna. Yung kalabog ng ganong narinig ko, kalabog ng sasakyan na parang binuksan. So yan ang experience ko mga idol, na naramdaman ko parehas na parehas. So yung sasakyan namin nakaparada doon sa labas, nandun na pala yung magnanakaw sa ilalim. So nang paglabas ko, naramdaman niya yung paglabas ko. So kinasa ko yung barrel ko. Pagkasa ng shotgun ko, ayun, kumaripas ng takbo. Salamat lang siya kay nang bibirahin ko sana may dumaan na tricycle. Yung pagtakbo niya, sinalubong niya yung tricycle, baka tamaan yung tricycle, baka madamay. Kaya swerte ng lintik na yun. Pero hindi naman niya natangay yung battery namin, muntik na, dahil natanggal na niya dun sa lalagyan. Kaya yung mga senaryong ganito, yun ang pinakakaingat-ingatan ko, yung ganitong kalabog. So matagal na yun na senaryo nang na-assign pa ako sa Binyan. At maraming magnanakaw doon sa Binyan dahil marami kasing mga squatter doon. Halos mga tao doon hindi natutulog. Makikita mo dahil pag panggabi ako, ang dami pang mga tao sa kalsada, lalo na nandun ako sa warehouse din na-assign. At minsan nasa supermarket ako. At panggabi kasi doon, makikita mo na wala. So dito,
nararamdaman ko yung kalabog na dito. So yun may dumaan na motorsiklo. Kaya malakas naman ang pakiramdam natin. So bigla na lang. Kaya napabangon akong bigla. Kaya ikutan lang natin dito. Kasi mahirap na eh. Mamaya may nakapasok na pala. Ikutan lang natin dito. Sa mga gilid. Kaya pag magnanakaw ganitong oras sumasalakay. Alas 2, alas 3, alas 4, alauna na madaling araw. So, buti na lang na nagigising tayo sa ganitong oras kay tamang-tama lang na naihi ako. So, pagbalik ko dun sa loob, aking tinatulugan. May kumalabog pagkalakas-lakas. Kaya bigla tayo napabangon. Kaya hinanda ko na tong camera. Kasi noon ganon din nangyari. May naabutan ako dyan na nakatambay dyan sa puno. So nagsusurveillance yun. Madaling araw din. Kaya nang nakita niya ako, dali-dali siya umalis. Kaya pag dito sa mga ganitong oras, ito talagang atake ng mga magnanakaw, mga akyat bahay. Pag mga ganitong oras, mga madaling araw mga idol. Kaya alerto lang lagi tayo. Kasi mahirap na. Dahil ang buhay natin ay isang beses lang. Hindi na tayo ulitin. So clear naman ang area. Tahimik. So wala tayong nakikita mga tao. Tsaka yung truck namin okay naman. Hindi naman nakabukas. So mahirap lang kapag i-check natin. Bakit biglang may kumalabog na pagkalakas-lakas. So okay naman yung sasakyan. Ayan o. Ayan ang area dito sa aking lugar. At makikita nyo walang tao sa labas. At tahimik dahil napakaliwanag dito sa labas. Ayan ang perimeter. So ito makikita. Kasi mag-alas 3 pa lang mga idol ng madaling araw. Okay. So, yun lamang mga idol ang aking update sa inyo. At ako'y babalik na ulit sa loob.